Hey Shippers, ang podcast na ito ay intended for entertainment purposes lamang. The views, opinions, and bardahan of the host and guests are their own. Statements may be subjective, kaya have an open mind and heart sa pakikinig and in life. Anything shared within this episode are limited to the information acquired at the time of recording at maaaring magbago ito by the time of listening. People change, okay? We learn. Kaya listen with caution because we go all out with our opinions. Kaya tara, sakay na and let's sail together in the open seas. Wait, gonna notion kasi ilipat. At sa mga ulo ng mga nagbabagang baklita, Cherry Magic Episode 11, Momoland at Shantutan, sinulit Cherry Much. Tama. Love for Love's Sake Episode 2, if you wanna improve the fondness level, you gotta get with my friends. Yan at marami pang iba dito sa ating Wave Weekly February 18 to February 24, 2024. Kami ang inyong mga lingkod, ang mga baklitang nagbabaga, Cherry Much, ako si Shipper Rai. Kasi Shipper Kev. At ako naman si Shipper VP and welcome to Cherry Much. The For Cherry Much. The Trippers. Cherry Much. Cherry Much. Oo. Diba? Anyway, we're back. We're back. Kompleto na ulit kami. One whole brain cell na naman. Oo. Kaya welcome to the show where we talk about where we board the ship of love and ibang show na naman. Ibang show na naman. In the latest and greatest ways of the VLC. So let's get shipping bago pa maiba yung show na to. With our unang nagbabagang baklita, ang Cherry Magic Episode 11. Penultimate na to. Alam mo, it's giving hindi pa penultimate. Oo nga eh. Parang mali ba ang listahan? Hindi. Feeling ko yan na yun. Pero parang yung ginawa sa saan ba yun? Sa, sorry, bumaba ako. Para makaupo ko maayos. Naano ako Nawala sa siya. Hindi, para yun yung meron din ganyan na para nasa dulo lahat nilagay yung mga problema in life. I forgot. My Gear You're Gone ba yun? Basta anyway, yes. Parang ganon. Oo. Diba? Although, to be fair, binusog ka naman na niya sa episode 11. Busog na busog. Mare, susuka na. Charing, hindi ka susuka. I mean, overwhelmed. Ang dami it's na. giving, Diba? it's overwhelming. Everything. Alam mo, gulat na gulat ako doon. Parang nasa beach sila, parang, ay, tender moment. Tapos biglang, boom, dede. Oo. Mare, ako din, sobra. As in, like, akala ko, yun na. Akala ko actually nung nalasing na yun eh. Di ba meron part doon kasi na nalasing tapos parang, ay, wow, hindi tayo binigo ng mga Thai for Cherry Magic. Hindi tayo binlubos. Biglang nagkaroon ng beach scene para, ay, isa pa. Giving, okay, laban. Talagang tuwan-tuwa din naman si Taytawan sa pinagagagawa niya. Alam mo, parang gusto ko siya i-congratulate talaga. Naman siya doon. Oo, diba? Ang winner talaga for this week's challenge. Congratulations, Taytawan. You're the winner of this week's Maxi Challenge. Tapos, hindi pa doon natapos. Nanalo na sa mini challenge. Nanalo pa sa Maxi Challenge. Dahil meron pang Shantutan. Naloka talaga ako. As in, sabi pa sa akin ni Leander Rings. Sabi niya, kilig na kilig ka. Sabi ko, kilig na kilig din si Tay. Wes. Well. Kilig na kilig din si Tay Tawan eh. Saka gustong-gusto. Oo. Gina. Gusto ko rin yung yung cherry on top na na scene nila, yung post-coital scene nila nung tuluyang nawala na yung powers ni ni Achi kasi nga in-imply na
nawala na ang kanyang virginity. Yun yung tama sa Cherry Magic, hindi tulad nung sa Japanese version na parang, ay wala na pala, ay tapos na pala yun. Oo, yun na pala yun. Oo. 'Di ba? Oo. Parang sabi ko nga, nung pinapanood ko, ay shit, 11 na pala to, yung ganun. Sabi ko, kasi Same. to me, hindi ko siya naramdaman na it went to 11 episodes. I'm not sure if it's because mabagal yung takbo ng story or it's just really told well. I mean, the story was told well. Is it? Diba? Charot. Hindi. No, I mean, hindi mo maramdaman na 11 na pala siya. Yung lumilipat gano'n. na, Wala kasing build up to Oo ending, exactly. That we're used to, 'di ba? Na parang, ay, shit, so next week pala. Kaya pala 3 beses sila nagmukbangan. Yun yung term Oo. nito. Yun yung term niya. Diba? Mukbang. Ay, mukbang daw talaga. Tama naman siya doon. Sulit talaga. Diba, hindi lang sila nagmukbang, may hot pot, may sawsawang naganap, diba? Deserve. Alam mo, Jamnan hindi is shaking. ako magugulat kung kung bribe ni Tay yung yung director. Direct yung ba? writer. Diba? Direct chance ko Wala na ulit. niya ng pera. Oo. Direct chance na niya to. Buhay na buhay talaga yung mga polka, naloka ako. As in, walang ganyan sa DDK, diba? Like, parang hindi sila pumantay, hindi sila umabot sa ganyan. Oo, kasi parang baka malunod sila eh. Good boy sila doon. Baka malunod sila doon. Ang ending. Naging Little Mermaid. Diba? Oo. Pero hindi talaga yun. Sobrang It goes to show there's maturity. Kasi even though alam natin yung nararamdaman, alam talaga natin yung nararamdaman ni Kawan. Ang galing din talaga kasi ni Nui. 'Di ba, para sa talagang pa-cute pa rin siya kahit na nandun sa sitwasyon na yun. And to be fair, ang ganda nung episode dahil ang dami nag-progress. So it's not just them, but also the other side couples. Hindi lang talaga ako bet dun sa straight side. Hindi ko lang talaga bet sila Rock, saka sila Pai. Hindi ko talaga. Love ko si Pai as a person. Pero, yes, same. Exactly. Love ko si Pai as a person. But to me, it felt like, okay, we had to represent we had to represent the straights with them. But to me, I'm over it. Sobrang plutonic. Deserve. Uranus. Sobrang platonic nung feelings ni Pai na parang hindi ako convinced actually. It's because of Pai. Dahil never naman kasi naging outright yung pag-show ng affection ni Rock. So parang to me, okay. And then sabi niya papatunay. Yun, parang ganun. Diba, the confession happened. So parang to me, it's just not adjacent to what we've geometry to what we've been seeing. Yung baong terms, Diba? Mariah Carey. Kaya yan nawala nag-ipon ng nag-ipon ako ng vocabulary. Plutonic. Nonchalant. Ganon. Nonchalant. Diba? So, and yun nga. So parang ako, hindi ko lang bet yung straight. I mean, na-couple kasi nga parang I felt na kulang lang from Pai's perspective. But I love her character as she is, a shipper. Oo. Yun din, yun yung isang mga naging problem ko doon. Kasi parang sa kanila yung tumalon bigla to, okay, gustong-gusto na siya ni Rock. Oo, diba? Yun pa. I mean, gets na nagsimula yun from the breakup doon sa Pansol. Pero, diba? Sa Pansol kasi talaga nila ginawa yun eh. Pero parang, okay, you're admiring her from afar and you're not doing anything about it din naman. So parang when you are actually doing something, kaya I think appropriate din naman yung line. I think they tried to fix it with the line, are you open to like seeing me? Yes, because I see you right now. Diba? Hindi, saka ang ganda nga ng approach. Well, maganda-ish kasi nga hindi rin ako pero natuwa na rin ako sinabing approach na manliligaw pa lang ako. Yun na nga. Clear, parang klinaro ni Rock yun na na alam kong wala pang namumuo sa atin. Pero yeah, that's true. But like, I don't think that's necessary anymore. Kasi there are a lot of
love happening. But I guess that's the beauty of this version dahil you've got a straight representation or a straight Kinaganda ba yun? Hindi storyline. yun. Filler. Ubus airtime, sarap. Hindi, enough Ubus air. naman. Break time. Actually, break time ko yun kanina. Pinapanood ko yung ano. Oo, naghugas ako ng pinggan nun eh. Marinig mo naman isang babae, isang lalaki, parang, sige, break. Okay, hugas. True. Yun. Pero yung yeah, isa though, yung isang couple, nakitan ba kayo doon? Kasi ako medyo, I'm growing to love them. Ako nakikita naman ako sa kanila talaga before. Tapos, yun nga, ang cute na, for me this time, parang what's his name ulit? Yung writer? Jinta. Na parang, okay, siya naman yung talaga ngayon. Siya na yung nag-show up for it. Kasi 'di ba very, si Min yung parang, kita mong the moves eh. Tapos si Jinta medyo yung sabay nga clueless sila lang. ng medyo nagsasabay sila ng trajectory ni na Karan sa kanina Achi, baliktad. Tas ngayon naunahan sila ni na di ba? Karan sa kanina Achi doon sa Japanese kasi nauna yung side couple para malaman, para masabi ni best friend kay Adachi. Uy, mawawala kapag na ka. Oo. And to me, okay lang naman yun. I guess, yung balik dun sa question ni Shipper Rai, kung carry ba ako dun sa dun sa idol. Sa idol. Paano ba? Di ko masabi. Pero may mga points kasi in the series na nakyutan ako. Pero I think now, napagod ako. Kasi si Jinta... Hindi ka nakita doon sa paghagis ng kangkong. Oo, yung... Saluhin mo yung kangkong ko. Pero I think kasi napagod ako kay Jinta dahil parang wala nang... So sobrang overacting niya. Siya, yung dapat sobrang max na agad. Laging siyang nandun. Na parang, sige, hinalikan ka na sa lips, ano na yung acting mo? Paano mo gagawin to? Ganun pa din. So parang hindi ako nadala to it. Kasi nadala na ako the first time, 'di ba? So okay, nagawa mo na yan. Cute, fine. Pero nung hinalikan ka na sa sa lips, sige, ano na. Paano? So me, napagod ako sa kanya and very one note din kasi yung si Idol pag umacting. Bago lang ba siya? Parang nga siyang TikTok influence. Ganun yung tone niya. Siya yung nasa yung Star in My Mind Kineso, yung double siya yung kapartner ni Luis Manzano. Baka kaya hanggang doon lang siya. Okay. Well, to be fair, I guess it was just really so clear na they're just the side couple. Yung ganon. Okay, bet. Go, dyan na kayo. Ganun. Actually, yun nga, yun yung naging problema ko lang sa kanila. Kasi parang gumaganda yung storyline nila. Tapos medyo naging stale dito sa episode na to. Right. Or parang nasanay ka kasi, nagganon na yung reaction nila. Or nilang dalawa. Although maganda sana yung storyline nila. To be fair, it could have had highs and lows, but it's all highs. I mean, to me. Na parang ang ganda sana nun na maganda message, mas maganda yung message nila actually, na even though na na you falter, falter, ang dami talaga niyang baon. There's diba? There are challenges along the way kahit di ka matanggap or not, diba? You have to embrace it pa rin. And then learn from it, diba? At least now alam mo na ano yung gagawin mo. Ang ganda sana nun eh. Pero parang sa akin yung peak ng relationship nila, parang nandun na doon sa previous episode. Yung yung very ending na ngayon kanila. Yung pinaghintay mo yung audience sa likod bago mag-react. Comfort ko muna to, tapos bigyan ko kayo senyales, so kailan kayo re-react. Diba? Tapos, tingin ka. Andun sila sa likod. Let's watch this. Surprise! Diba, let's watch this. Play VTR. Diba? Oo nga. Tawa ako doon. Pero, diba, maganda nga sana yun. Yung anong yun. Yun na nga yung peak nila. Actually. Kaya medyo parang pa-wrap up na tong sa episode na to for them. Medyo bubog ko rin yung
yung mga tao sa probinsya, very, ginawa nilang very simple-minded. Masyado. Baka ako lang. Paano? What do you mean? Parang nagigets kita, pero what do you mean? Nagigets kita, pero what do you mean? Parang napakasimpleng, parang hindi simple eh. Hindi simple yung term na hinahanap ko eh. Parang ganon, yung parang simple na derogative. Parang ganon. Parang minaliit. Parang ganon, minamaliit? Yung characterization nila, parang ganon. Parang... okay. Very parang inano stereotype. Very probinsya. Parang binigyan mo na accent, sobrang simple mag-isip, sobrang baba o sobrang shallow ng characterization. Tapos bibigyan mo na siya ng isang moment na tanggap ka pa rin naman. Pero basta nabibasic ka na. Napaka-stereotyping, very parang ginawa kumpara mo sa kumuha silang caricature, kumpara mo sa doon sa probinsyano doon sa Last Twilight. Kasi baka wala si Coco Martin doon. Kasi probinsyano siya eh. Kasi nasa Quiapo na siya. Wala na siya sa probinsya. Baka nga masyadong overstated yung pagka-probinsya ng characters, gano'n. Oo. Diba? Tapos parang lalo pa nung bribe ni Achi yung mga bata ng candy. Paturo ng para lang ma-insert yung yung produkto. Oo. Ako gets ko, tama naman. Oo, gets ko rin. Pero parang hindi naman siya sobrang derogatory. Oo, parang I think hindi naman. Naano lang ako lang. na parang ang cartoonish tuloy ng labas ng mga probinsyano. Which is the tone naman of the show eh. Hindi, not as cartoony as iba yung pagka-cartoony ni Napay eh. Hindi, baka kasi hindi cartoony te. Baka animated. Ganun din. Yung personality is very much animated na carefree. Hindi iba yung animated. Animated is buhay na buhay. Magalaw. Yung cartoonies nga very simplistic nga. Basta yun yung dabas lang sa akin. Although gets naman kung bakit ganun yung dating sa'yo. Kasi they only had a short time din naman to kind of frame these characters. Put him there. Oo, kasi again, bring up yung sa Last Twilight, yung mga probinsyano doon. Hindi naman ganun. Pero hindi siya nag-play ng ganun kalaking part in their story. Unlike this na parang arc ni Achi yun sa buong episode na trying to fit in. So parang kailangan talaga nila atang i-overstate or exaggerate ng konti. Yung difference. To see the contrast. To see the contrast lang. I mean, in-exaggerate nga yung pagka oversimplistic nung diba? Nagdugo nga yung ilong ninyo, walang nakapansin sa kanila. Talagang inuna yung pagkapanalo niya. Ano pa din kami? Ganon. Which brings me to my bubog dun sa episode na to. Yung pacing nga ulit, parang bumalik na naman yung sakit niya na hindi niya na-establish yung bilis nung kwento. Yun na nga nagulat na nga ako na tapos na pala. Actually, nalito ako doon. Nalito nga din ako doon. Tama ka doon, VP. Kasi anong tawag dito? Nung sa beach scene, pabalik na pala siya. Oo, diba? Di ba parang dapat matagal siya doon? Nakahubad na kagad si Tay. Doon nga. Tapos yun pa. Biglang surprise. Yun pa, bumalik pa doon. And, hindi. Meron pa, diba, after na magdugo. Tapos, yung una pa. Yung unang punta muna ni yung nahimatay din siya sobrang out of nowhere. Oo, tas nahimatay. Yung pangalawang balik na niya yun. Parang kakagaling mo lang dyan kahapon na. Parang ganun yung feeling, diba? Yun na nga, exactly. Kagagaling mo lang dyan ng isang araw. Tapos biglang nahimatay ka. Yung nangyari kasi sa movie, isang beses lang siya pumunta. Tapos yun na yun, kakagaling lang ni Adachi sa hospital kasi nahimatay din siya doon. Tapos parang doon niya pinakita na mature na siya na parang, kaya ko naman sarili ko na So it was based on the movie. Oo, dito feel ko hinabol lang nila. Yung movie version. While okay. Yung sariling Karen. Pero ang weird niya Karen, nawala siya. Nagbabalik ka na ba, Karen? Ayan na, dyan na siya ulit. Ay, nawala ba ako? Sorry. Lang very slight. Very slight. Wala naman ako sa Japan. Pero yun yung yun nga yung parang
sana hindi na lang pinapunta the first time si Karan. Kasi anong ginawa niya, 'di ba? Dumaan lang siya saglit, sinurprise si Achi. Tapos umalis na siya, pumunta siyang Songkla. Kasi tapos kasi Songkla siya. Tapos 'di ba, biglang nag-montage, tapos bumalik na siya kasi ito na yung hinimatay na si Achi. Parang although bumalik siya, hindi dahil sa hinimatay si Achi. Nalaman na lang niya, nagkataon lang, di ba? Nagkataon, oo. Bumalik siya kasi parang last na weekend na ata ni Achi. Sa ano. So yun lang, parang ang weird lang nung pacing nun. Tapos sunod-sunod yun di ba? Sunod-sunod yun na puro Karan Achi na scenes. Inaabot talaga sa likod. Natawa si Ran. Kasi pangalawa na yun. Pangalawa na yun. Tapos parang ito, nagpaalam pa siya. Nagpaalam pa ba sa'yo? Sorry. Go lang, Mar. Oo. Go lang, Mar. Okay few lang. Weeks ago nga, yung besticles ni Ray nasa likod lang niya. Oo, diba? wala yan. Oo. Pero yun. Pero, ang nagustuhan ko naman is, which nagtaka din ako ba't hindi na lang ganun yung ginawa compared sa talaga nag-visit si Karan. Which nagtaka where? Did I say it like that? Charot. Gusto ko yung ginawa nila yung nagparallel na habang video call, dinala nila si Karan doon sa scene talaga. Totoo sana naman. ganun na lang yung ginawa nung instead na dumaan pa si Karan talaga in reality. Pero okay lang actually, sana nga hindi nila ginawa yun kasi medyo nakakalit. Hindi, although nasa shtick yun, di ba? Parang, ay, klaro ba yung video call? Parang ganon. Diba? Hindi, yun nga, cute nga yun yung part na yun So sana, ganun na lang yung ginawa kaysa yung pumunta siya nung lasing si Achi. Alam mo, nakita din ako dun sa part na ang lakas ng thoughts ni ni Karan thoughts habang nag-foreplay. Actually, hindi, ito nga, doon nga rin ako, buti nasa Lunon. Kasi sinasabi ko nga kay Mark nung pinapanood namin, ang bubog ko lang is, nung naghalikan sila doon sa beach, bakit walang thoughts na lumalabas? Di ba dapat kada na nagdadampi, sana may marinig tayo din. Mga chismoso na nga tayo. Tapos di pa natin marinig. No, in-explain yun at one episode na minsan, parang sa sobrang clear nung intention and yung thoughts. Basta parang nagsisync. So parang hindi na kailangan ni-explain. Or kailangan parang ganon. Yung iba yung dating kay Achi. Parang klaro na. Parang ganon. So wala na siyang iniisip na iba. Yun na yung ginagawa. Yun na yun. No thoughts and empty. Kahit natin. Di sana kahit man lang, ay, ang lambot pala ng labi niya. Yung ganon. Ay, ang baho pala nung hininga niya. Yung gano'n, di ba? Sana nag-zinc uli siya, nag-gum. Hindi ba? Sana merong di ba? Ay, okay, siya. Nakapag-Carmex. Carmex? Alam mo, gamit na gamit yung mga sponsors, gamit na gamit sila sa lahat. Lalo na yung Samsung, yung Lay. Yung Samsung, grabe. Alam mo ba, nung tawag dito, di ba ginamit nila yung ganon sa kamay? Tinry din namin kasi naka-fold din to. So, ngayon din yung nalaman na pwedeng, ngayon yung nalaman na pwede yun. Kasi ako alam ko na pwede yun. Sa office, puro maraming naka-Samsung sa office eh. So, sabi ko, ganon ka lang gumamit. Alam mo, mapapabili na rin ako ng fold. Yeah. Uy, alam mo, ang ganda talaga. I mean, naka-iPhone tayo, pero ang ganda talaga ng Samsung. Actually, maganda yung for work. For work ha. Ako, ang takot ko lang talaga is after a year, ando na yung crease talaga. Mau-OC ako ng tunay. Ay, di wag mo itupi. Nag-fold ka pa. Naging iPad. Nag-fold at flip ka pa. Naging iPad. Hindi na tinutupi. Diba? Pero yeah, yun nga. Overall naman, parang maganda na siyang setup. I don't know lang what to expect kung finale na nga yung next week. Kasi nga 13 volumes Tapos feel ko, kung same ang trajectory nito dun sa movie, na yan, meet the parents and then kasal. Meet the parents yung nasa preview na next week. And yung
last part ng preview parang ano na magpo-propose na, 'di ba? Magpo-propose oo. So baka nga 13, mali lang ang listahan ng mga bagay-bagay sa internet. Hindi kasi mali mo may or may special. Oo, yun naman. Either way, okay na ako. Busog na ako. Busog na busog. Ako din. To be fair, cute naman na to. Ito na yun. Masaya na ako dito. Hindi na ako... Ito lang din naman yung hinintay natin. Totoo. Kung mag-cherry magic ba tayo or hindi tayo na cherry magic. Hindi tayo na cherry magic, pare. Girl, oo. Napop nga yung cherry sa harap nating lahat. Sobrang pop niya. Nauga yung mga tao. Oo. Di ba? May phone in comment pa yung mga tao dito. Sabi niya. Kasi during that time of the kiss, ang only thought lang naman daw ni Karan is silang dalawa. Is sila na. Diba? Ang taray. Diba? Tama naman. Salamat sa live. Salamat daw sa live feed comment. Oo. Sa ating correspondent. Tama naman yun. True. Pero yun nga, pag nag-a-align yung pag nag-a-align yung thoughts sa canton, sa action. Kasi di ko narinig yun. Baka nag-uugas din ako ng pinggan. Baka nasa gitna ka ng paghuhugas ng pinggan. Oo. Yun. Sana nga talaga. Anyway. I love it. Na sinabi na ni Karan na uy, wala ka ng powers. Sabi ni Achi, okay naman wala ng powers basta nandiyan kasi tabi ko. I don't. Oh my God, sobrang ko doon, kinilig ako doon, naloka ako. I'd rather, paano sabi niya, parang I'd regret of not loving you. Parang, I don't regret loving you. No. Yan, live reaction yan, ganyan. Oo, ganyan talaga yung reaction ko. Ako din, sis. Sa pangako, sabi talaga, kilig na kilig yan. Ay, bakit hindi? Diba? Kasi si Tawan kinikilig. Alam mo talaga, yung tawa at ngiti ni Tawan talaga. It's real. Panalo no? Real na real talaga. Oo. Real na real. Diba? Si Tawan ngiting panalo talaga eh. Tama. So, the winner of this week's challenge is Tita Wan. Siguro sinakanta niya, ako ang nagwagi. Tama. Kung alam naman niya yung kantang yun. Yes. Alam niya. Anyway. Yan. So, abangan na lang natin yung mga susunod pang episodes ng Cherry Magic. Kasi sana marami pa. At least, isa na lang may according one. Sa listahan. Oo. Pero kung dalawa, edi thank you so Cherry much. Okay, next nating nagbabagang baklita, ang Love for Lovesick episode 2. Na may side quest. Okay, wait. So, ano muna ang kwento nito? Wala ko last week, obviously. Ano so, siya? Tungkol saan to? Okay, nakita ko na yung kung saan ako manonood. Sabi niya sa Gagaulala. Oo, sa Gagaulala. It's the pause for me. Inisip niya. Tandaan pa. Pare. Tandaan mo. Bakit live? We're live. Nakabantay yung friends natin from Gagaulala. Exactly. Kasi Gagaulala nga. Yun naman talaga siya? Yung bida, di basa-basa siya ng manuscript ng friend niya. Tapos parang sabi niya, pangit naman nito, ganyan-ganyan. Tapos sabi ng friend niya, kung magaling ka, di baguhin mo, ganyan-ganyan. Tapos yun, uminom siya, nalasing, tapos pagkagising niya, nasa loob siya ng isang video game. Isang visual novel na game. Tapos parang binibigyan, may nagfa-flash sa mukha niya na na menu, ganyan, at mission, na kailangan niyang paibigin yung si Junior. Ilang minutes to per episode? Mga 20, 30. Ay, so the usual K-drama. The usual KBL. Oo, parang 2 episodes worth yung isang episode niya. Oo. Kaya once a week natin iraroko. Medyo mahaba. Okay. 30 minutes. So, parang dalawang episode. Di ba dati yung mga short na KBL ay 20 long. 10-15 gano'n. Oo, 10-15 gano'n. Oo. Ito 30. Medyo standard, yung mga length, parang same length ng mga Japanese BL na napapanood natin lately. Sige. Kasi yun, ang ganda nitong episode 2 kasi parang, okay, mas
na-explore na natin yung game world even more. Tapos hindi na nag-gets mo na yung debuff. Oo. Pero nakakapagod siya dito sa episode 2. Parang wala namang wala nang ibang conflict. Debuff lang. Kasi wala pang conflict. Tama naman kasi yung mga approach naman ganyan naman yung mga approach sa mga visual novels kasi you're going through ang goal mo is makatuluyan yung Although yun nga nagustuhan ko naman na may side quests papunta doon. So parang yun nga. Very interesting turn of events. You gotta get with my friends. Kasi wala pala siyang friends talaga in real life, 'di ba? So parang ang nilatag doon mga characters around them. Yung isa nga, yung yung kaklase niya, kalikod niya na binubully ng apparently ng isang childhood friend niya. Na mukhang may gusto kay senior. Kay senior. Kay senior. Oo. Kasi parang naanohan siya sa kanyang something, no? Parang sa kanyang pagiging mysterious. Oo, mysterious siya. So parang, he's interesting. Oo, pero meron si Bully, meron siya nung ganong dating na parang, yun, ang interesting, nahanap ko yung katapat ko, ganon. Kaya, oo, parang ganon. Ang cute ni Bully. Ay, may ganon. Pinakabet ko sa apat nga si Bully saka si Junior. Si Junior, oo. Ito na naman tayo sa mga Korean. Wala na naman. Walang pangalan. Ayop. Oo. Si senior, si junior, si classmate at si bully. Yun yung simple. Ano na ba rin? Nag-gets rin naman, diba? Wala rin naman kumukontra. Tapos VP, sana natuwa ka kasi dito, parang star yung tteokbokki uli. Yun yung naging source ng debuff. Kasi wala na naman yung tteokbokki, diba? Nasa Pilipinas na ang tteokbokki. Ay? Doon sa kanto, yung Kmart. Oo, naging kikiam na. Hindi ko alam. Bare, naging kikiam na. Gusto ko na up to date si Shipper Kevin sa mga ganun. Ay, hindi ako ang nag-update niyan. Si Mark. Alam mo, as a correspondent. Okay. Leander, lumabas ka dyan. Lumabas ka dyan. Parang iba, parang sa gossip girls yung mga ganyan May gossip girl talaga. Tapos yun nga, mabalik ko lang ng slide bago lumabas si Mark, na di ba, yun yung naging source of non-debuff kasi naging super anghang. Di ba? Tapos yun. Ang cute-cute nga dito ni Junior kasi alam mo yung ngumiti siya after niya mabasang good morning. Oo. Good morning ba yun or good night? Cute niya doon. Kasi bumibigay naman si Junior pero syempre parang ayaw niya ayaw niya mag-give in pa. Papakipot. But also kasi yung fondness level nga ni Senior nasa negative pa at that time. Kaya rin niya nilalayuan. So parang nanlabo din yung yung pananaw ni Junior kasi nga akala ko ba may tayo? Ano ba yung anong ginagawa mo? Gusto mo ko maging friend, 'di ba? Pero yun din yata, parang ang ganda nga din nung take na yun kasi pero BL naman to. BL naman siya. Oo, lahat ng characters lalaki. Oo, all boys school sila, 'di ba? Ay! Bakit? Doon parang siya na start ng lahat. Amin na natin siya na antig. All boys school. We should have led with that pala. Diba? Exactly. You should have led with that when I asked the question. Yung pala USP. Kaya ako, ang sabi lang sa akin ni VP, ang panoorin mo na lang ay yan, yan, tsaka yung Cherry Magic.
Sana kung sinabi mong galing lahat sila sa all boys school, ay, baka nung sinabi mo pala nung pinanood ko yung first episode. Ay, nako, VP. Sorry, hindi ko alam na yun ang USP kay Kevin. Ang alam ko lang ay kung magpinsan o magkapatid. Well, totoo. Kasi So, malalaman natin mamaya sa kanyang ambag. Oo. Pangan yan. But, as far as yung story dito, parang nilatag pa lang din talaga yung mechanics ng game, di ba? Tapos, yun nga, ina-establish na parang, yung dulo ng episode na to, naging 0 na yung fondness level. From a negative. So, ibig sabihin, nag-i-improve naman siya. Progress si senior. Ay, tapos may mystery pa pala, diba, na hindi pa rin na sagot sa episode 2, which I don't expect na sasagutin nila anytime soon. Na ang diba, ang consequence kapag nag-game over tapos hindi naging sila, ay mamamatay siya. Oh my God! I mean, not naman in real life. Hindi, yun ang hindi pa alam. Hindi pa alam. Kung real life ba mamamatay or mawawala lang siya sa game kasi yun yung naisip niya. Medyo may pagka-Alice in Borderland siya if you think about it. Girl, sana man lang, nang tawag doon, it's a game. Alam mo, sana may biyaheng langit bago siya mamatay. Funny ba? Comedy. Ibang biyaheng langit pala. Ibang biyaheng langit yung gusto mo, te. Medyo death yung biyaheng langit. Kaya nga. Oo. Diba? Pero dahil bakla siya man, mabiyaheng impyet. Comedy siya. Comedy siya mainly because yung delivery ni senior at ni junior ay very comedic naman. Pero hindi siya super sitcom. Ano lang talaga, saktong rom-com. I mean, it's light, not like Alice in Borderland. Kasi yun yung pumasok sa isip. Hindi rom-com ang Alice in Borderland. Kaya nga, diba? Natutunay na rom-com. Yung king. Seven of Hearts. Diba? Sinumabas ulit si Kurosawa. So yun, ito one of the pinaka-naka-excite na shows right now na pinapanood na nasa line. Na rin ko yung episode. So yun, may ibang thoughts? Wala naman na. Kasi medyo yung episode 2 na mirror lang niya yung ganda ng episode 1 but not a lot. True naman. Parang lang siya, parang long premiere. Mirror. Oo, parang long premiere. Parang double premiere lang. Gano'n. So yun, episode 3 we'll see. Tignan natin. Excited na ako. My God. Correct. Kaya, dalawa lang po ang pumasa sa ating nagbabagang baklita. Grabe talaga yung standards natin. Totoo. It's 2024. It's changing. Things are changing. Is it? Is it? Ako mapapansin nila, wala na sa headliners ang isang show ng GMM. Kasi nga, things are changing. Tumataas ang standards pero yung brain cells isa pa rin. Pero tinapos mo pa rin. Oo naman. So, bago tayo mapunta dyan, kung meron kayong mga reactions, comments, or questions, ilayag niyan on social media at The Shippers PH on Twitter, Instagram, Facebook, and Threads, and at Shippers PH naman on TikTok. And syempre... bigyan niyo ng live tulad ni tulad ng correspondent natin. Dapat ba sinasabi namin sa Twitter, magre-record na kami? Oo. Kung may correspondent ka, oo ka po, pwede yun, Tapos i-tweet na kami, ganyan. Diba? Isa pa lang, yan. Para let's watch this. Di ba? May mga ganun tayo. Tama naman, yes. Tapos, ayun, syempre nagtanong tayo sa madla. Wala namang masyadong sumagot. Charot. Sagot pa kayo, guys. Tinanong natin ng huling Tidal Wave Weekly, anong BL ang tinututukan o inaabangan nyo? Si Kumaring Cloudy sumagot, diba? Ano sabi? Sabi niya, right now, I'm into Cherry Magic, both anime and the Thai live action. I enjoy them both and honestly, mas close talaga ang Thai plus anime version sa manga. Unfair. Kung panoorin si anime, nasa Gagaulala lang din naman. Iyon, oo. Although hindi daw niya binabasa yung manga. Yan. And then tinanong natin kung sa poll, kung love bombing na nga bang ginagawa ni Karan kay Achi nung last few episodes. Isa lang naman yung sumagot.
Medyo, oo. Isa lang naman yung sumagot at nag-agree siya na oo, me, love bombing yun. Okay. Diba? Okay. Oo. May ka-share tayo ng brain cell. Sino yan? Totoo. Diba? At special shout out kasi medyo tagal na nito episode na to. Pero si Jom, ang ating isa pang portside reporter na na nom-nom din. Nag-comment siya doon sa YouTube, Jimmy C. Nom-nom? Yung nom. Ganun. Oo, fan ng Jimmy C. Oo. Yun ang pangalan, nom-nom? Oo. Ay, mukbang, diba? tama. Correct. Yan. Wala, na-discover lang niya na may YouTube pala tayo dun sa R Sky 2 na unloading natin. And syempre, naglo-load for vice versa siya dahil yun nga, may kasama ako, may kakampi ako. Doon siya doon siya napunta. Nood ka ng iba pa. The power of Jimmy C. Char. Ayan. So maraming salamat sa mga comments niyo and mga sagot. Kaya keep on answering. Diba? Yes. Yon. Okay. So yun na ang ating mini segment. Yun yung naging mini. Kaya oo. Punta na tayo sa ating mga baklitang iba. Shipper Kevin, ihatid mo na. Ayan, no? Para naman sa baklitang iba, na-miss nyo ba ang aking kaboses-san? Hindi. Para naman sa mga baklitang iba, Cooking Crush episode 12 ay nandito na iba ba deserve? Stop right now. Thank you, Cherry Much. Pit Babe episode 8. Stop right now. Thank you, Cherry Much. Gusto ko lang. Nagde-decide pa si Rai kung gusto niya ituloy. Oo. Ayaw na niya ituloy. So, stop talaga right now. Mr. Sahara and Toki-kun, episode 7 and 8. Graduation gift kay Toki-kun. Halik best friend. Ay, halik best friend? Ano yung sa ilong? Hindi. Yung best friend. Nagawa ni VP. Ganun lang. Beso. Tula-tula lang yung isa't isa. Tukaan lang. What's that? You mean, ganon? Oo. Okay. 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 Akala ko tuka ang gano'n. Paano naging tuka? Mamaya na natin isolve. Okay. Oo nga eh. Although I love you and you, episode 2, gusto kita, ano gagawin? Oo nga. Ano nga ba gagawin? Perfect Propose, episode 1. Ay, so pinapanood mo rin to, te. O sige na, sama kita dito. Lagi kong kung nakikita to eh. Perfect Propose, episode 1. Pilot pa lang. Ginabol na agad. Hoy! The OA. Si OA. Bakit ganon? Anti-reset. Ay, pinapanood mo rin to. Ang dami mo pinanood. Ang dami pinanood. Masipag siya. Daming time, ha? In fairness sa'yo, ha? Episode 1. Isa sa mga unang natutunan ni Robot, ang manghalik without consent. Well, it depends kung na-wire sa kanya yung ganong setting. Diba? Unknown episode 1. Matapos ampunin Jojo White. Hoy, wait, wala pa sa episode 1 yon. Ito talaga. Kaya yung first scene. It's going there. Mailalayag mo kaya 23.5 ng Thailand. Ito na yung GL, no? Netflix. Sa Netflix yan on March 8. Oh my God, so excited for this. And finally, meron na. Yun. Ang ating gossip, dyan na lang muna. Sige, fine. Mamaya na yung Gossip Girls. Ay, hindi. Okay na yan. Sige. Sorry, hindi nabura yung Gossip Girl. Napag-usapan na yan last week. Ay, actually, may slight... Oo, diba? Yung nandito na sa Pilipinas. Hindi, girl. Not that. Okay. Sige, yun yung Gossip Girl. Nandito pala sa Pilipinas yun kasi hindi ko alam. Now I do. Wala naman sayang airtime, wala nakaka-relate. Hindi, yung may isang GMMTV na allegedly. Is not winning. Hindi winning. Wait, pero ano nga ba yung story doon na ano siya, ano ba, nang abuse siya? Parang gano'n? Oo, yung ex-girlfriend nag-post ng proof. I mean, hindi ko kinukot sa just because uy, VP ha. Nag-celebrate. Hindi. Sorry. So yung ano lang 'yan, yung filter ng Mac. 'di ba?
Ayun, yung ex nag-post ng pictures ng abuse nga. Tapos tinatag ang GMMTV saka si actor. So yun, wala pa naman. Nag-post na ng... Confetti tayo dito, oh my God. Balik ang haba. Nakita ko yun ng mga screenshots. Oo, ako din. Nakita ko and it's worrying. It's not winning. Totoo. It's not. Sino ba si Win pa Win? Sorry, nakalimutan ko na. Si ano? My Gear Your Gown. Si Dangerous Romance. Oo. Sa liit niyang yun, diba? Nakuha niyang charot. Well, malay nyo. Kaya pala siya ganun kakulit. Baka personality. But we're not here to judge. Because we're not what? Judges? We're not God. Hindi rin naman tayo investigador. Oo. Saka malay ba natin, diba? Malay mo investigador. Oo, diba? And I think dapat naman talaga na they don't take it lightly. I mean, si GMMTV. Tama lang na it will affect it will affect the views and opinions of the show, the host, and the company. Actually, yun nga. Di ba nasa ano siya, We Are siya? Oo. So, may mga nagpapatawag na bilisan niya ang investigation because main cast siya doon. Ay, hindi na. Yung We Are na yan, magiging We Are Doomed kasi. Totoo. Or magiging IR. Isa na lang pala. Panpuwin na lang sa kaanoin ni Satang. Charot. Pero yun. So, it's worrying on both sides because yun nga. Because if true, parang kawawa naman si ate girl. I mean, there That's are pictures. True din. Oo, kawawa din naman si ate girl. Grabe yung dinanas niya ha. Oo. Kaya sana kung ngayon na ano na niya, na bring forth na niya yung issue, sana nakuha niya yung treatment. And all that help. Yeah. Ayun, so yun ang ating gossip girl. But let's go to your bakitang iba. Cooking Crush episode 12. Bakit? Last episode na ba to? Bakit to bumaba to here? Girl. Kasi ako na lang naman. Kasi ako na lang yung nadood. Yun, okay lang. I mean, medyo yung episode 12 it's very let's get this over with. Ganon. Off-Gun deserves better. Hindi, alam mo kung bakit. Ano lang yan marketing ploy lang talaga yung show na yan eh. Para nga maiano nila yung mga sponsors. Ma-offload yung mga sponsors. Plus, ma-launch yung concert nila. Pero, I don't know. Kung may pera silang na-earn dyan, edi good. Yun lang edi good for them, oo. But yeah, parang I feel like, yun nga, Off-Gun would have done way better in a better series pa. Di ba parang napag-usapan natin to dati na parang sayang naman Off-Gun na to eh. Pero hindi ko talaga nagawan filler show. Filler series. Kasi meron na silang susunod din kagad eh. Natapos na rin mag-tape, di ba? Yun the trainee. Oo. Nandun si C. Ayun. But anyway, going back to Cooking Crush. Yun. So, di ba nga, last episode, nakapasok sila sa grand finals. Tapos yun na yung first half, parang, ano yun? Super Monster Chef Kineso. Tapos, natalo sila. Second place lang sila. Edi, ayan. Tapos, encouragement, Kineso. Tapos, yun, dinala ni Ten si Prem sa dad niya para sabihin na hindi, kami pa rin. Tapos, nagkaroon pa ng moment na yung sa post-it note na parang perang binudol galing kay Doc, ganon. Tapos nag-away pa sila mag-ama na naman. Tapos eventually na-resolve din. Lagi na lang sila nag-aaway. Totoo. Kaya yung payoff sa sila dulo. Sila ata yung main character eh. Oo. Kwento ni Ten sa kanun tatay niya to. Charot. Oo eh. So yun, tapos may payoff naman sa dulo kasi nga literal payoff. Kasi pinabayaran kay Prem pabalik. So binalik ni Prem yung pera. Pero dinala ulit nung tatay doon sa restaurant na nila Prem. Na parang hindi mo na kailangan ibigay sa akin. Blah, blah, blah. Bigyan na lang sa akin. Tanggap na kita. Ayun. True. Diba? Sa atin na lang ibigay yung pera. Tapos yun, si Dynamite, di na-discover ng nanay niya. Tapos diba strict yung nanay niya. Tapos parang galit na galit kay kay Fai
Pala, tas yun nga, galit din kay Dynamite kasi parang, niloko mo lang yung anak ko, ganyan. Ginawa mo siyang bakla. Mga ganong kineso. Oo, may ganon si mother. Tapos, ang taray. diba? Tas, yun. But nung graduate naman sila, napagbigyan na ni mommy, natanggap na siya ni mommy. Tapos, okay na sila. Tas, yung na-weirdohan ako, na hindi siya pleasant surprise, si Samsi. Binuo kay Meta? Hindi. Binuo sa kapatid ni Prem. Sa babae? Oo, straight siya. Apparently. What? Yun yung twist. Plot twist. Diba? Surprise! Yung pala, crush na crush siya nung kapatid this entire time. Okay. Saan ang galing yun? Oo nga, tapos panggulo lang si Meta forever. Yun naman. Sana kung isasabit nyo na lang din, di ba? O kay Meta na mas may pinagsamahan pa sila. So, yun na nga. Oo. Also, may nakita akong video ni Samsi na kumakanta. Ang galing pa niya kumanta. Magaling siya kumanta. Singer siya ng tunay. Oo. Pwede siya sa theater. Pwede siya mag-musical. Oo. Tapos yun na yung ending. Parang may epilogue lang na graduate na sila, tapos doktor na si Ten, tapos may chef's table restaurant na si Prem. Okay, good for you. Okay. Ano nangyari Pero kay ano Chef? yun, years pa after. Wala. Naiwan na siya dun sa finale ng show. Nung Super Monster Chef. Tanggap na niya eh. Best part eh. Wala na rin siya sa GMMTV eh. Yun na. Di ba? Parang, Goodbye. Good riddance. Thank you. Oo, that's it. So last episode na nga to, tong Cooking Crush. Yes. Oo. Pero may concert ang Off-Gun, so good for them. Ni-launch nila after nung nag-launch ng teaser after nung series, after nung finale. Yun naman pala. Good for them. Oy, baka kaya nga, para lang for the sake of, siguro as part of the media presence. Di ba? Gawa ng sabay. Para may pang-ingay. Hindi, feel ko, alam nilang, ay, flap, concert tayo. Why not? Flap, concert tayo, te. Hindi pumatok ang Cooking Crush. Diba? Kasi actually nga, wala silang tweets na like hindi nag-trend yung tweets about exactly, the show. Hindi nag-trend, diba? Ang nag-trend last Twilight. Cherry Magic, diba? sa Sunday Cherry Cricket. Magic. Ganon. Kahit na hirap manood sa Pilipinas. Hoy! Pero ang daming nag-tweet about Ang daming nag-tweet, oo. Diba? Kahit ako lang din sa GMMTV, meron kayong pinagbawalan nga kayo, diba? Tapos pagmamalaki nyo na nagte-trend sa iba't ibang nagte-trend worldwide. So, paano? Oo. And I think it's GMMTV's way of saying na aayaw nyong ipa-international. Ayan, pinipirata for sure. Pinipirata. Feeling ko din nung pumunta dun sa point na yun na parang, okay, gina-gatekeep yung mga bakla, gagawa ng paraan yung mga yan. Oo. Diba? Parang parang hindi naman GMMTV, diba, ang may problema. It's more of the partners. Ikaw. Oo, and me. It's more of the partners, diba? Yeah, I think yung publisher or yung copyright owner. I think yung acquisition. Taray ng acquisition. Ang daming ambag today. Oo, punong tayo ng highfalutin words. Ayun, pero yun nga, yung Cooking Crush, parang hindi siya nagte-trend. Tapos parang 200-something thousand views din. I don't know how it fares, but I feel like the other shows are mas mataas eh. Oo. Mas mataas. Yeah, they're so, mas mataas. Yeah, you're right. Pero I think, alam mo kung unang bumitaw, nga ata yung mga Bobby rin mismo. Tinamoto. Oh, Mars. Episode 4 hanggang episode 5 lang ata ako. Ako na to Ikaw yan. Correct. So parang, diba? Ako na to And kung maganda man yung material, bakit hindi, diba? Ako ka din naman ako polka, pero pinapanood ko yung Cherry Magic dahil ang ganda naman na talaga. Correct. Ako rin, hindi rin ako polka. Diba? Pero it's giving. Anyway, maraming salamat. Next. Ano yung next mo?
Mr. Sahara and Toki-kun. Ayan, kay Raina yan. To be fair, ang ganda nung last 2 episodes kasi nga, Alas na rin to. Oo, patapos na rin kasi nagtapatan na nga ng feelings yung yung teacher sa yung student. Tapos may sumingit na isa pang teacher. Tapos yung doon nag-start yung episode 7. Sobrang selos ni nung isa pang teacher. Sabi niya doon kay Sahara, sabi niya, paano kung sabihin kong gusto pa rin kita? Ay! Oo, flashback uli. Flashback uli sila doon sa doon sa confession ni Sahara sa kanya. Tapos tinurn down niya. Tapos kaya pala niya tinurn down kasi narinig niya lang from the coach na ipapasok nga sa Olympics yung si Sahara. So parang ayaw niya maging sagabal, ganyan. Kaya niya tinurn down nung umamin. Di ba nung pag-turn down niya kasi, yun yung naging rason kung bakit siya hindi nakasama sa Olympics. Kasi nga, na-overexert siya kaka-training. So yun. So parang inayos sila yung issue yun. Sabi ni Sahara, okay lang yan. Parang ganun. Parang ganun? Yan talaga yung pagkakasabi. Okay lang yan. Huwag mo nang sisihin sarili mo. Yan. Tapos all the while, nasa likod si Toki-kun, nakikinig sa conversation nila. Pero ang dating sa kanya, parang oh my God, umamin. Tapos parang oh my God, baka i-reciprocate ni Sahara kasi nga gusto niya yung tao before. Tapos yun. So, saka magka-age sila. Oo. Tapos yun, hinampas siya sa likod, tapos umalis siya sa malayo, oo. Tapos yun nga, kasi nga magka-age sila, yung sinulat ni ako na alam pa VP, sinulat niya dun sa form, sa gusto niyang trabaho paglaki. Oo. Sinulat niya dun, gusto niya maging adult. Para... Oo, yun lang, gusto niya adult. Ano gusto mong profession? Sinulat niya adult. Performer? Charot. Hindi, adult, period. Gusto niya maging gusto niya magmatanda? Gusto niya tumanda? Okay. Kasi nga, gusto niyang makasama si Sahara. So, medyo aware naman pala siya sa statutory, Aware siya? Aware ba yung show? Parang hindi. Hindi aware yung show. Hindi aware yung show. Oo, yun. So, yun, di ganyan. Tapos, yun, hinabol ni Sahara si Toki-kun kasi nag-walk out niya siya. Tapos yun, sabi niya, alam mo, gusto kita, parang ganun. Gusto kita. So yun, tapos sa episode 8, na flashback pa ng isa pa na ang nag-protect pala kay Toki-kun before nung binubuli siya ng mga bata si Sahara din. Tapos parang para mapatahan si Toki-kun, parang tinuruan niya ng math, basta may workbook siya, parang tinulungan niya about fractions, ganyan. Tapos parang sabi ni Sahara, doon daw niya na-realize na if ever hindi mag-work out yung pagiging niya, athlete niya, pwede siya maging teacher. So parang in a way sinasabi niya, sinasabi kay Toki-kun na parang thank you kasi dahil sa'yo, teacher, ako parang ganon. Nagpasalamat siya sa isa't isa. Tapos, fast forward, but flash. Kasi si flash niya. Walang flashing na naganap. Fast forward to graduation ni Toki-kun. Tapos parang, ayun, halik best friend ni Sahara si because he's technically an adult now. By then, I don't know. Na hindi na siya estudyante kasi graduate na. I think age din. It's an age thing. Pero, after niya mahalikan, sabi ni Mr. Sahara, alam mo ba kung gano'ng katagal ko na yung gustong gawin sa'yo? Parang, oh my God! Oh my God! Tapos yun na, tapos na. Oh my God! Sobrang... Wow, ako makareact. Oo, ako makareact yung isa. Parang linis. Parang hindi. Pero yun na nga, I've seen worse. Sabagay. Oo. So, kaya pala yun yung yun pala yung message mo. Oo. Diba? Na parang we've seen worse, pero we've seen worse pa rin. Still. It's still
Pretty. Still up there. Oh, it's still up there. Okay, next. Ano yung next? Dami ko napanood Although I Love You and You, episode 2. Yan. Yan literally yung nangyari nung tapos na episode. Tungkol saan to? May kuyang izakaya owner na taga Osaka, Okay. tapos merong isang galing Tokyo na na naging crush niya all of a sudden, tapos Okay. tapos yun doon nagkakaroon ng emehan sila na gusto niyang ligawan si Tokyo, si taga Tokyo, pero hindi na kung paano i-approach, ganyan. Tapos parang all the while nakikipag-confide siya sa mga straight guy friends kung anong gagawin. So yun. So medyo may mga moments siya with his kumpare sa sa mga sauna, ganyan, sa mga bata. Tanong kung anong gagawin next. Nakakatawa siya actually. Tapos yung ngayon, episode ngayon, pinakita na flashback na si taga Tokyo, pala siya, divorcee. Yung pinsan niya. Interesting. Oo. She likes the problematic talaga. Divorcee? Paano naging problematic ang divorcee? Hindi, I mean, coming from that kind of a situation. Divorcee, walang problema doon. Wala ka naman problema. Wala naman. Pero hindi naman siya underage. Oo. Mas bata pa, and established siya para mas bata si Izakaya. So parang yun. Sabi nung ex-wife niya, parang alam mo sa susunod parang learn to rely on others, ganyan. So parang nag-open up siya kay Kuya Izakaya na na maging friends, and also nagpaturo siya na na magpaluto ng takoyaki, parang ganun, because it's an Osaka staple, ganyan. Yeah. And then parang napasubo siya dun sa mga office mate niya sa Osaka office niya, na parang nasabing blurt out niya na parang nagluluto siya ng takoyaki for some reason. Kasi gusto niya makisabay sa humor ng on how to communicate with Osaka people. So parang ganun pa rin yung yung plot ng kwento, kung paano nag-a-adjust si taga Tokyo sa culture ng Osaka. And vice versa with Kuya Izakaya kay Mr. Employee. So yun, doon naman ako na-intrigue kasi kung paano nila gagawin, kung saan nila dadalhin yung ganong cultural exchange. Oo. So stereotypes ng dalawang regions ng Japan. Ayun. Yes. More na mga habulin namin, starting with Perfect Propose episode 1. Ano yan? Weirdo yan, bilang galing Japan. Oo. So parang may isang medyo also common trope nga yung isang taong overworked na nakakalimutan ng matulog ng maayos at kumain ng maayos, 'di ba? So yun yung may isang taong may isang salaryman na humilata sa daan. Kasi ewan ko, pagod na siya in life. Tapos biglang biglang nadaanan siya ng isang tao na kakilala pala niya. Okay. Tapos, teka lang, si Kevin, yung anticipation ni Kevin. Teka lang, malayo pa. Oo, agad-agad. Medyo malayo pa. Hindi na ginabon sa daan. Teka lang. Ay, okay, corny. Next. Ba yan, the outdoor? Yung anticipation ni Kevin, parang okay. Kaya nga, exactly. Kasi ngayon, parang doon napapunta yung question. Tapos, parang nabanggit niya na parang, nakilala mo pa pala ako. Parang, tatanda mo pa ba na magpapakasal tayo? Parang gano'n. Yun yung start nung Pero lalaki to. Start ng show. Oo, dalawa silang lalaki. Naalala mo magpapakasal tayo, gano'n. But also nga kasi, flashback, nung bata pa sila, nung na-turn down ng isang girl si Kuya Salaryman. Na sinabi niya, huwag ka na malungkot. Yung mga bata. Kung paano umata. Huwag ka na malungkot. Tayo na lang pakasal. Mga gano'n. Maganda sila kabata. Mukhang kabata. Tapos yun, parang sabi, di sige. Pumayag naman din siya. Di yun. So parang, yun na yung proposal. Yung nung bata sila. A perfect propose.
Oo. Tapos balik dun sa present. Walang parang squatter si Kuya Ba't bakit? ka natatawa, BP? Ngayon, imagine ko lang, galing flashback, pag-cut to the present, ginabol na. Kaya, ang tagal naman ng jabol. Lahat mo lang i-insert lang ko sa moment. Yung moment na yun nangyari pa. Kasi yung title mo. Hindi inaabangan namin. Kasi yung title na nilagay niya eh. Di ba? I think kayo may problem. Anyway, yung jabol part nandun nangyari sa bandang dulo kasi nga sina-service niya yung yung salaryman. So, noong una, pinagluluto niya. Kasi nga, kombini lang yung pagkain na tapos parang, ito kumain ka na lang. And then also, konting background, na nagtatrabaho siya sa isang, sa isang bar din, sa isang izakaya din. But also, doon din siya nakatira. Pero, yung may-ari na, na hospital. So, parang nahihiya siyang makitira doon kasi wala doon yung, may-ari. Oo, kaya pumunta siya doon sa fiancé niya. Najajabolin niya in a while. Na ano kayo? Na-edge kami. Na-edge kami. Blue balls. So, nung first night, pinatulog na rin niya and everything. Kasi nga, magkakilala naman sila. So, pinatulog niya doon. Tapos napansin niya, hindi makatulog si salaryman. So, the following night, nung hindi pa rin siya makatulog. Inano na siya ni fiancé. Sabi niya, alam mo kung ba't di ka makatulog? Alam mo, para makatulog ka, gawin natin to. Tapos yun, inaano niya. Biglaan. Parang, tapos sabay cut to, kumukuha siya ng tissue. Tapos parang sabi, ay, ang bilis. Kasi nga, siguro stress, ganyan. Yun yung ini-imply naman nung story. Tapos parang kasi nga salaryman. Oo, kasi nga salaryman, na overwork siya. Oo, parang gano'n. So parang yun, saan dadalhin? Kung dinala na tayo sa good point. I mean, so yun, umpisahan nyo, makita nyo yung yung tissue box. Okay. Okay. Weird. Oo. Well, medyo weird. But also, as usual, Japan. We know. Oo, so yun. So it's a perfect proposal. It's my perfect proposal to you guys to watch it. Sige. Interesting. So, yun. And more weird. Pero Japanese ba to? At sa Taiwan. Taiwan naman. Oo. Nakita ko yung episode 1. Nakita ko yung trailer niyan eh. Pero hindi ko rin maintindihan kasi di ba parang yan, robotic. O yun nga. So nag-hire. Robot yung isa. Oo, hinire ba? Hindi, sinurprise siya nung nung sinurprise siya nung parang tito ba niya or something. Ayan. Nalala ko na. So sinurprise nga siya ng tito niya ng na isang robot na isang robot sa kanya dapat. Oo, dapat tutulong sa kanya as a PWD kasi nga napila yung yung something niya. Ay, yung braso niya. Ang context nung sa braso, parang may mahuhulog na estudyante kasi hinahabol siya. Natungkod niya yung isa niyang kamay. Parang gano'n, diba? Parang na-pull yung muscle or something. Nalala ko yung part na yun, sabi ko, yun lang? Oo, tapos yung robot. Na? Yung robot, supposedly pa siya, parang under wraps pa siya ganyan. Pero parang ibibigay na nga niya kasi supposedly dapat pang emotional help lang talaga yung robot. Parang yung beta lang yung robot na yon. Diba? Oo, pero binigay na sa kanya para kasi wala siyang friends, wala siyang katulong, parang gano'n. Saka medyo masungit din kasi si Sir. Teacher ba siya? Teacher siya, diba? Oo, teacher siya. History prof siya. Meron pa siyang spiel about history. Tapos parang mukhang wala naman siyang connect sa story. True. Okay, nalala ko na si history, tapos robot. Tapos, ito, yung robot, unlike Chobits, yung niya, yung... Ang taray ng Chobits! kasi yung reference. Nabanggit ko kay Bibi. Kasi parang made di ba? Parang made. Tapos kasi yung reset button ni Chobits, nasa
Pem-pem. Oo, totoo. Ito na sa batok, oo. Tapos sabi ni nung hinahawakan ni Prof yung parang sabi ni "Ay, wag mo akong hawakan diyan kasi nandiyan ang aking reset button." Sabi niya gano'n. Tapos parang hindi ko alam kung gaano sila magko-commit sa pagiging robot nga ni robot. Pero so far, parang I guess, okay naman. Tapos yun nga, nag-serve siya ng breakfast the following day. Tapos parang hinalikan lang niya bigla. Kasi nasa isip daw niya, nabasa daw niya sa mga comics na mga ganitong pagkakataon, hinahalikan dapat yung parang gano'n. So parang hinalikan niya. Yung siguro yung setting nung setting ng robot, no, be problematic. Oo. So parang tinulad siya sa'yo. Charot. Tinulad siya sa'yo. Pinatol siya sa'yo. DNA. Same. Oo. So yun. Actually, cute yung robot. Actually. Cute silang dalawa actually. Oo. Pero nalala ko nga, sinimulan ko to pero parang sabi ko, parang ang pangit ang pangit ng production kasi. I think yun na yun. Ito na naman. Ang trajectory nito so bad. I hope it's so alam mo, bad. yung Taiwan talaga, hindi ko alam, hit or miss siya. Sobrang hit or miss siya. Sobrang miss parang siya boys talaga. like boys lang yung hit. Oh my God. Oo, tapos di ba yun yung dentist na pinanood natin. My tooth year love. My tooth year gown. Di ba my tooth year love? Parang, huy, ano nangyari dito? Yun lang din, maganda lang yung production nun. Which leads us to the next one. Ang ironic nga na kasi sa Taiwan nga lang legal yung gay marriage. Oo, di ba? Yung gay marriage. The material we're getting, no? Parang, and to think na first world country sila, di ba? So, totoo. dapat na maganda sana yung kalidad nung may budget material. Sana Oo. Although to be fair, yung itong susunod, tama ba yung unknown na to? Oo. Yung prod niyan is prod ng My Tooth. Ayun. So yun nga I was about to say kasi to be fair, itong production itong unknown, medyo very cinematic in datingan. So parang to me, teleseryeng Kapamilya oo. Parang Kapamilya Gold. Very Kapamilya Gold. Very ganun yung itsura na okay. Kaya ko nung una kong nakita to kasi yung lumalabas ng mga listahan what to watch, ganyan. Tapos adopted the son and the love started there. Ayan na, magkapatid. Nabasa ko yung synopsis Brother. Magustuhan ni Kevin. Hoy, teka lang. Okay, so ganito yung storya niyan. So meron, parang naulila sila bata pa lang. Sila magkapatid. So may brother, tsaka meron siyang kapatid na babae. Si Lily. Lily yung pangalan Tapos naulila sila ng bata pa. Hindi naman explain kung bakit, pero basta wala silang parents nun. And then meron lang dun sa bahay nila, sa ibaba, kasi paakyat yung bahay nila. Di ba sa Taiwan maraming mga parang hills na bahay. Pag meron dun sa parang ibaba ng bahay nila, merong pulube na bata din, na mas bata sa kanya. Na nung una, napapansin lang niya, pero binibigyan niya ng pagkain. And then parang kalaunan, na na rin niya, na parang sabi niya, sige, amponin na kita, parang gano'n. Halika na, pumunta ka na sa bahay. Papakainin ka, ganyan. Pero whatever. Anong pinakain? Tinapay. Di ba nagbibigay siya ng tinapay? Dahil pinakita lang naman sa episode 1 yung hardship ng kuya. Kasi parang pumunta sa gang. Kasi nga wala naman sa parents. Doon niya kinuha yung doon niya kinuha yung main source. Yun yung main source of income niya. Nauna sa gang lang siya, tagalinis, ganon, taga-ayos ng bilyaran. Tapos kalaunan nung tumanda na, taga-pukpok. Actually, taga-pukpok. Oo, naging hitman siya kasi nga nalaman na meron kang inampon. O sige, tapos parang may process sila, di ba? Parang kailangan i-register yung tao. Kailangan registered siya
para makapag-aral din. Parang i-register yung name, ganyan-ganyan. Kailangan i-register sila para legit. So parang yung gang lord, sabi niya, sige, register natin yan, pero gawin mo lahat ng gusto kong paggawa. Cut to, may mga initiation pa, pinapupok niyo yung isang tao dun sa labas, and then yun, naging parang hitman siya. Pero when he decided na parang, okay, ayoko na to dahil meron nga akong mga kapatid na bubuhayin, I'll leave, ganon. Nung una pinayagan siya, pero may isang bobong tauhan si gang lord na dahil nga umalis siya dun sa gang, kinidnap yung kapatid, yung inampon. So actually nagalit yung gang lord. Tanga ka, bakit mo kinidnap? Pero hindi, ginamit pa rin niya kasi nga ginamit niya as leverage. Ginamit niya as leverage para si Kuya mag-fight club. Mang fight club, ganyan. Paano ulit mag-fight club, Kevin? Wag ganon. Diba? Hindi ko alam kung nang bubugbog o tumutugtog ng kulintang ngayon. Tama. Ay, kulintang. Should be cultural. Cultured. Or alam mo yung mga bao, yung sayaw? Yung tunog tao. Tama. So yun, nung nanalo siya, kailangan kasi niya manalo din dugu-dugu pa siya ganyan. Kailangan niya kasi manalo para mawala na siya dun sa gang. So nanalo na sila, and then actually nag-start yung show with Chinese New Year na meron siya pinakain. Ay, sorry, yung confession. The confession. Tapos yun nga, cut to the Chinese New Year. Nainis ako doon. Nainis ako sa kapatid. Doon sa babaeng kapatid, nung New Year, after nung New Year, kasi nag-iinisa sila sa kusina. Tapos sabi ni ate girl, parang, Kuya, kailangan mo ng tulong. Tapos sabi ni Kuya, eto yung isda, tago mo sa ref. Ay, ang hirap naman. Sobrang tutuwa ako doon. Kasi parang sabi ko, sabi ng kuya, ilalagay mo, kumuha ka ng clean wrap, i-wrap mo lang yung isda, saka mo ipasok sa rep. Yun lang ba? Si Lily wala nang ginagawa Tapos, nandadaya pa dahil 'di ba nung Chinese New Year, meron sila yung card game. Ano yung sa yung card game, yung kailangan makita mo yung parehas, tapos may ganung laro 'di ba? Na ilalatag mo lahat ng cards, ng deck ng cards, ganyan. Tapos makita mo parehong 8 ganyan, parehong 7 ganyan kukunin. Natatalo siya ni Bunso kasi si Bunso smart. Si adopted child. Smart, super. And actually sinabi na nga niya yun na na-accelerate siya. Nagsiskip siya ng grade kasi nga ang galing niya. Sabi ni Lily, iwan mo ako. Sabi ko, deserve. Deserve. Hindi kaya hindi ka na-accelerate kasi nahihirap ihigpit yung isda sa ref. Doon pa lang nahihirap. Saka nag-cheat ka. Kasi ang ginagawa niya, di ba titignan niya, bubuksan niya pareho. Bubuksan siya ng more than one card. Bukas na isa, bubuksan niya isa, hindi pareho. Titignan niya yung isa. Gago! Siya kung may criminal dito, dapat si Lily yun. Talagang makers ng mga mastermind ng gang. Ganun. So, anyway, yun yung story. Yun lang naman yung episode 1. Malalaman natin sa episode 2 paano nag-progress. Actually, Feel ko, rin siya. Feel ko, dapat nga double premiere kasi sobrang lang yung sobrang prologue lang yung itong episode 1. But also lang siya. Nandun yung scene na nalasing si Bunso. Parang ito ata yung present time talaga. Lasing si Bunso. Tapos parang sabi, kapatid kita, pero gusto kita, parang ganun. Tapos hinakalik-likod niya. God. Tapos so sinapak siya. Kaya nga yan ang contribution. At 1 a.m. Nag-message sa shippers, alam ko na yung contribution ko. Alam ko na papanoorin ko din. Aambag ko. Sana hindi to miss, diba, for Taiwan. Sana kasi yung isa parang
hindi hindi siya Hindi Pare, alam mo, okay lang naman kung mag-miss siya. I mean, the storyline. Also, although maganda naman sana yung production. Yun lang naman yung hinihiling ko. Kasi ang tagal na, nawalan Taiwanese na na BL. Meron pang isa magkakaroon. Naalala mo yung sa History 4? Yung babaero. Yun. Meron siya sa kasi yung bata dun sa My Tooth. Yung batang bartender. Meron silang BL na gagaulala ang magproduce. Deserve. So, abangan din natin yan. Yes. Kaya sana hindi miss. Ayun. And last, yung mailalayag mo kaya na 23.5 finally at lalabas na. Parang nung lumabas yan, lahat ng tao sa Twitter, ay salamat. Oo, lahat ganun. Yun yung consensus. Oo. Pero napanood nyo ba yung trailer? Oo. Diba? Looking forward to it. The first GL of this year. Totoo. Ng GMMTV. Ng GMMTV also. Diba? Tapos, next Friday na yun. So, next week pa natin siya makukover. Next Friday na yun? Next. Ito naman. Not this Friday. Next Friday. March 1 pa lang sa Friday. Kaya nga, o di next. March 8. This Friday is March 1. Next Friday is March 8. It's March 8. Oo. So smart. Sige. Sure. Yun. Okay. Wala na. Napag-usapan na natin siya. Tapos na episode na to. Hindi tayo umabot ng... Tapos na, diba? Tapos na, te. Nga pala. Are you with nga pala sa Pilipinas. Andito, nakadating na pala sa Pilipinas. Thank you. Ang chismis. Ang chismis. Yes. Oo. Sana maganda. So, alam mo, medyo looking forward. Sabi ko nga before, medyo looking forward ako na magkaroon ng break from GMMTV. Kasi tatlo dati, sunod-sunod. Tapos parang ngayon, yes, wala na uli. Oo, tas isa lang ulit. Kung tama nga na tama nga na Cherry Magic is 12 lang. Gone. Wala nang Cherry Magic by the week na merong So baka meron pa tayong diyan mai-aakyat kung may mag-step up. Oo, tingnan natin kung may worth it. Yung unknown pa naman. Tingnan natin. Kung promising. Yung anti-reset kasi parang porn plot pero material na pang pinapalabas sa Abenson, ganon. Actually, alam mo sa lahat ng pinanood ko, so perfect propose. Ay, taray. Sige, tignan natin yung perfect propose. Magka-catch up din kami dyan. Oo. So, yun ang episode para sa linggong to. Alamin natin next week kung ano mga movement na mangyayari. May chance pa kami humabol. At may chance din humabol. Yan. Kaya, don't forget the Shippers is part of the Bunk Collective. Kaya go to thebunkph.com to see all of the other podcasts na kasama namin dyan. And syempre, follow at thebunkph on all social media platforms. And syempre, sagot-sagot kayo dun sa mga Q&A and poll and mag-comment kayo sa YouTube kung gusto nyo. Babasahin namin yan. We'll be glad to hear from you all. True. Para sa lahat ng mga gusto nyong ilayag. Charot. Yun lang ba? Wala na ba akong nakalimutan? Ship of the week na tayo, shippers. Ship of the week. Ay, Tay. Si Tay at yung buong production ng Cherry Magic. Oo, Cherry Magic talaga. Like, my God, the kilig this week was just... Pico binudol ni Tay lahat lahat. Talagang nandun si Tay nung sinusulat yung script. Lagay mo yung tatlo, ha? Damihan nyo. Episode 11, tatlo dapat, ha? Tapos, kailangan max to the max yung... Sulit na sulit. Sulitin natin tong comeback na ito. Diba? True. So unanimous naman. Kaya mga shippers, maraming salamat sa panonood at sa pakikinig. We hope to hear you and see you again on the next one. Ako ang inyong shipper na naunahan pa ni Achi, Shipper VP. Ako na naman si Shipper Kev na not anymore unknown because I'm back.
Yeah. Shipper Ryan, I'm such a bakla. Cherry much. Paalam mga ka-shipper. Bye, guys. Bye. Sail away, Sail away, sail away. sail away, sail away.